Magandang araw mga ka-Wonder! Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang gabi sa ating lahat. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong impeachment complaint na i-file dito kay PBBM. At marami nga nagsi-alarma dyan. No, at kalat na kalat, putok na putok yung mga pagpo-post dyan nitong mga trolls laban dyan at tuwang-tuwa sila sa impeachment na yan. Alam naman natin na nagmumukha lang marami yan dahil nga yan ay na-discover na yan na may troll farm na nakasaksak lang sa mga cellphones at automatic na ina-activate nila yan para magmukha silang marami. Yan po paalala po sa mga viewers dyan at sa mga makakarating itong video na to sa inyo, tandaan nyo, hindi marami ang mga DDS. No? Yung mga nakita mo lang talaga dyan na active, yung mga nagsisisalita na talaga may kita mong personally. Pero yung mga nagsisi-message na yan po ay kadalasan mga nasa cellphone naka-activate. I heard dito sa video, 1 million mahigit. Para to make it appear na sila ay marami pa rin. Para pang mind conditioning daw. Para may naniniwala pa rin daw sa mga Duterte. Para mag-isip yung tao, ba't maraming naniniwala? Yun nga po yan po ay troll farm lang through electronic gadgets na kunyari tao pero fake accounts po yan. So balikan natin yung impeachment. Ang tanong sa akin ng aking mga kaibigan, Mark? Yung isa lalo na isa na malagi nagtatanong, may impeach ba si PBBM? Siyempre hindi. Napakalayo. Bakit? Mamaya pag-usapan natin kung bakit hindi siya ka-impeach at malabo. Sino ba itong formally nag-file ng impeachment kay PBBM? Ito pong impeachment ay final against PBBM ng Pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay na siya ring Deputy Minority Leader ng House of Representatives. So, inaalam nila kasi may mga nakita tayong nagvo-vlog dyan. Dapat sa pagbibigay natin info, medyo responsible din tayo kasi ayaw natin magaya sa mga DDS. Meron naman dyan kasi iba nagmamadali na makapost kasi naghahabol. Ninilubos yung kanila pong privilege, upload ng upload. Ang habol lang para for the views at kumita. Hindi po tayo ganun, Kailangan natin suriin at alamin. Kaya minsan lang tayo makapag-upload at pag may time, nilulubos din natin makapag-upload, So itong party list na ito ay tinanong nila, ito ba'y Duterte linked? Kasi may isang nagsabi na trinace niya raw, ito ay Duterte party list. Although wala namang sinasabi pa, pero based sa mga naririnig natin, ito raw ay Duterte party list. Kasi ang Duterte may sariling party list. Itong Duterte Youth, na under dito sa National Youth Commission Chair na si Ronald Cardema. So yan yung mga bagay na dapat nating linawin at hindi tayo pwede mag-conclude na itong ang grupo na ito ay Duterte. Bagamat yung kanila pong ginagawa, kung susuporta ka sa government, of course, pro-government ka, pro-Marcos. Kung hindi, either in between, pero kasi yung mga dilaw, pink, pro-Marcos yan Ilan lang dyan yung mga taong hindi na talaga may personal na galit. Other than that, DDS ka, Binanggit yung mga complaints, yung mga final na complaints, 6 ang sinabi niya. So yung ano ba yung pinaka-main allegation ng complaint? Unang-una, yung betrayal of public trust. Ito yung sinasabi rito na unang-una talaga natumbok dito sa betrayal of public trust yung aresto at pag-transfer daw dito sa former president na si Digong sa ICC. Sa dahig na ikinomplaint niya ito, ewan ko na ito raw ay kidnapping of a Filipino citizen. May kidnapping ba na kinausap pa? Ang tagal, umabot pa nga, na-delay pa nga, kaya nainis na si Torre. Na binigyan pa ng maayos na bihis, na pinalalala nila, wala raw sleepers. Alam mo na yon, pa-victim. At ang ganda ng suot, ang ganda ng... Ngayon, kumakain ng masarap sa eroplano, nakita natin na talagang private jet ng dahig, na hinatid pa siya. At wala kang nakitang pinusasan ba yan? Hindi. Nakita ka ba niyang kinaladkad, pinuwersa? Hindi naman ganun ang kidnapping at nabibisita pa ng mga anak. Pangalawa, yung culpable violation of the Constitution daw, including issues ng national budget, yung mga unprogrammed funds, yung mga budget na yan na pinaghinalaang daw violating constitutional budgeting limits. Kasi nga, sumusobra ang laki-laki raw ng budget.
Pangatlo, yung graft and corruption. Mga ganito, mga nakikita natin mga ka-wonder, parang diversionary tactics. Kita nila, nangangampanya ang Pangulo at madiin na hahabulin, tutugisin yung mga korap magnanakaw, aba, kailangan pigilin in every way na kanila pong magagawa, at all cost. No? Malamang nakikita natin bakit ganun. Sa ganda ng ginagawa ng Pangulo, itong gagawin mo, papa-impeach mo, graft and corruption, ano pa? Yung kickbacks daw dyan, yung mga budget allocations tied sa mga project, kaba? Yun Pangulo nga ang nag-reveal at nagbunyag, siya pa yung sasabihan mong graft and corruption, medyo malabo yan. Sayang suntok sa buwan lang yan. At yung unfitness daw niya to serve. No, yung sinasabi nila rito, yung allegedly kasabot o may kinalaman o gumagamit ng Pangulo ng drugs. Yung mga recycled issue na naman na walang katapusan. At yun nga, yung mga scrutiny ng administration, yung mga investigation sa budget issues, scandals involving government projects, at yung iba pa, no, yung mga complaints daw na i-hold accountable si PBBM for constitutional violation and alleged ethical lapses, etc. etc. Ngayon, ang tanong, mayroon bang silang forma? Bakit pwede bang mapa-impeach si PBBM? Then again, I said, as I said earlier, na malabo po yan sa amin pong tansya. Hindi lang tansya, sigurado na ito po ay mauuwi lang sa kangkungan. Mahina, bakit? Kasi ang pagsampa ng reklamo o impeachment kay PBBM ay hindi automatic nangahulugang may kasalanan si PBBM. Ito po ay complaint lang, aligasyon. Sa Tagalog, bintang lang, no? At hindi ito hatol, no? At kung magsasampa ka ng reklamo, dapat may ebidensya ka. At constitutional na batayan, hindi yung ganito-ganito lang. Na sa tingin nga lang natin mga ka-wonder, ito yung mga diversionary lang. Panghaharang lang sa ginagawa ni PBBM para mas slow down siya. Well, hindi po naapektuhan because the president, based on his characteristic, he is resilient. Hindi po ganun siya kabasta-basta pwedeng mabuwag. Kaya sayang lang ang impeachment complaint na ito. Sunod, hindi pumapasa sa mataas na pamantayan ng impeachable offenses. Bakit? Batay kasi sa Constitution, mga ka-wonder, hindi lang sapat yung hinala o yung interpretasyon mo lang kasi ganito nakikita mo o yung mga political opinion mo lang. Ang mga sinasampa kasing reklamo nito mga to kulang sa malinaw na direktang ebidensya. Alam nga naman si PBBM pa magbigay. Binasihan nila yung mga nangyayari na which is bintang lang at wala naman ebidensya. Magpapatunay ng culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, na personal na ginawa ng Pangulo habang nasa pwesto, malabo nga yan. Ang dami-dami nagsasabi. Kukunti lang magsasabi niyan. Siyempre, mga DDS. Isa pa, yung maraming aligasyon ay recycled na issues lang at hindi bagong kaso. Paulit-ulit lang. Kung yan mga yan na natiling ingay lang, how much more ngayon, lalong hindi yan papansinin. Dahil halatang halata na parang dinadivert itong campaign against corruption, So, yung ilang isyong binabato dyan, matagal na napag-usapan, nasagot na, at walang bagong facts. Siguro ginagaya lang nila, sinasabi ni Sara, nila Bongo, mga recycled lang yan, mga dati na yan. Pero hindi yun basta-basta kay PBBM, wala kayong ebidensya. Dito sa inyong sinasampa, niro-roll yun na yung mga ebidensya. Ang impeachment ay hindi pwedeng gawin forum o para sa mga lumang issue, pampolitika, walang fresh o solid na basihan mga ka-wonder. So hindi pwede yung uulit-ulitin mo lang. Labas niyan parang nangaharas na lang. So wala pang napatunayang direkta na personal na aksyon ng Pangulo. Ang pananagutan sa impeachment ay hindi collective or guilt by association. Kailangan patunayan na ang Pangulo mismo ang sadyang gumawa o nag-utos kagaya ng kay Digong. He is the most guilty. Bakit? He even said it publicly na sagot ko kayo, ako. Lahat yun inipon ng ICC. Kaya nga that's one of the reasons na siya ay nasa ICC dahil it came directly uttered from his mouth. Siya po nagsabi noon mga ka-wonder na siya nag-utos. Ito ay impeachable offense mga ka-wonder na sa kasalukuyan mga ka-wonder ay hindi malinaw at hindi sapat ang ebidensya sa mga reklamo.
Kaya, again, scratch na naman yan. Ano pa mga dahilan na ito'y may babasura lang? Una, hindi ito makakalusot sa House Committee on Justice. Bakit? Kasi kahit magreklamo ka at idadaan pa rin ito sa House Committee on Justice para mag-determine kung sufficient or may substance yung iyong ifa-file, no? Kung mahina ang legal foundation, malamang ibabasura lang ito sa House Committee on Justice. Ano pa? Walang sapat na suporta ang mga sino? Mambabatas. Alam na natin ang House of Representatives ay sumusuporta kay PBBM. In fact, sila po yung nag-file ng impeachment complaint dito kay Sara Duterte. Na nung dumating nga dyan sa Senado, medyo naantala, no? Dahil nga sabi, forthwith, ginawa ng ibang mga version hanggang sa hindi raw constitutional yung ginawa. So pagdating dyan sa mambabatas, ang impeachment ay isang political legal process, no? Kung walang critical mass sa Kongreso na kumbinsido sa bigat ng ebidensya, hindi ito uusad, mga ka-wonder. Kung gaano man karami ang reklamong naisampa, hindi uusad yan. Ano pa? Na ito ibabasura lang at walang mangyayari. Dahil nakikita bilang politically motivated lang kahit may formal na reklamo. Politically motivated, mga ka-wonder. No? Ang timing, bakit ngayon? Kung saan nilalabanan? Dahil ma-expose. No? At ang presentasyon ng reklamo ay nagpapakita na ang layunin ay pressure. At eto, tama yung sinasabi, destabilization pa rin. Kaya hindi yan lulusot. No? Yung mga mahihina lang ang utak dyan at may mga sariling pang-interes ang nakikisakay dyan. So, hindi tunay na accountability ang hinahanap nila. No? Ang impeachment ay nagmumukhang pamamaraan ng political at paghihiganti. Very desperate move. No? Sabi nga, gagawin nila ang lahat. Lalo na kapapasok lang ng 26, ibabombard agad nila. Never pa rin. No? Walang mangyayari dyan, mga ka-wonder. Isa pa, hindi impeachment ang solusyon sa hindi pagkakasundo sa polisiya. Dahil ang hindi pagsang-ayon sa desisyon o direksyon ng administrasyon ay normal sa demokrasya, nagkakaroon yan. Kaya nga may mga oposisyon eh. Kaya nga may mga grupong ganyan, paksyon. Ngunit hindi ito automatic, no, na dahilan para ipa-impeach mo ang Pangulo. Dahil ang tamang sagot sa policy disagreements ay magkaroon kayo ng pagdebatehan nyo gaya ng ginagawa sa Kongreso at Senado. Eleksyon at checks and balances, hindi agad patalsikin ng Pangulo. At isa pa, may malinaw na mandato at patuloy na suporta sa taong bayan. Kagaya natin, tayo yung totoong taong bayan eh. Kakapiranggut lang yung mga DDS, yung mga against the administration in Marcos, kaya nga kailangan pa nila ng backup eh. Nitong mga cellphones na to eh. Mga gadgets ang ginagamit nila, hindi na tao. Nakaplug yan. At magmumukhang marami. No? Ang malakas na mandato ng Pangulo ay hindi mawawala. Dahil lamang sa reklamo, yung mga may hinat moral lang dyan, mga walang kwentang mag-isip, na ang allegiance nila, pabago-bago. Na yung taong pabago-bago nga, sabi sa Biblia, ay parang isang taong humarap sa salamin at nakalimutan na itsura niya. So, ang impeachment, mga ka-wonder, ay hindi kapalit ng eleksyon. Hindi maaring gamitin upang baliwalain ang pasya ng nakararami dahil binoto si PBBM at yung karamihan hanggang ngayon ay nananatili sa kanya. I-scratch nyo na yung mga false, fake serving na yan dahil yan ay pang-uutulang. Ano pa? Mas makakasama ito sa bansa kaysa mapapabuti o makakabuti sa atin. No? So habang umiira ng impeachment complaints at pagpumilit dito na walang matibay na batayan, mga ka-wonder, ay nagpapalala ng political instability, mga ka-wonder. Nakakasira sa ekonomiya at naglilihis ng atensyon. Atensyon saan? Dinudurog natin yung korupsyon eh. Tapos papasok ito. Dahil bakit? Oy, you are about to hit the wall. Dead end. Kaya lahat na gagawin. So isa yan. Politically motivated at destabilization. So mula sa tunay na problema at mamamayan, imbis na doon i-focus pagsolusyon, inuuna pa yung political at saka destabilization. Kaya mga ka-wonder, malabo itong sinasabi nilang impeachment. Hanggat malang malinaw o direkta ang mabigat na ebidensya sa papasa ng pamantayan ng Constitution, ang mga reklamong ito ay malabo pa sa sabaw ng pusit na magtagumpay at magiging ingay lang kaysa tunay na hustisya. Ang tunay na hustisya ay
Ikulong ang mga kurakot, ibalik ang ninakaw. Yan ang tunay. Malabo, malayo sa sinisigaw nyo na may kulay na politically motivated at para ma-destabilize lang ang Pangulo o ang gobyerno. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila na malabo pa sa sabaw ng pusit na ma-impeach si PBBM. And of course, please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.